Sa previous episode, nagkaroon ng masakit na kamatayan ang ating bida na kung saan paulit-ulit siyang sinasaksak ng isang babae. Galit na galit ito dahil na rin sa di malamang dahilan hanggang sa binawian na nga ng buhay ang ating bida. Nabuhay siyang muli, kaso lang isa na siyang anak ng isang goblin at ang mga goblin ay may mga katangian kung saan mabilis silang lumalaki. Dinaglaon ay gumagawa na sila ng paghahunting para sa kanilang pagkain hanggang sa nag-evolve ang ating bida at naging isang hobgoblin na may nakakamanghang mga abilidad. Nagawa niyang mapamunuan ang kanyang lahi, at lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos ay mahaharap sa isang di kanais-nais na parusa, at nagawa pa niyang mapatay ang hari ng kagubatan at ito ay isang oso na kung saan nakakuha siya ng maraming katangian mula dito. At sa pagpapatuloy, pagkatapos makuha ni Gabo ang kanyang bagong anyo, sila'y umalis kinabukasan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sa pag-usad nila, nalaman nilang mas maraming babae ang buntis. Sa pagkakataong ito ay ang Almiko at Panday naman ang buntis, pero dahil naranasan na ito ni Gabo ay alam na niya ang gagawin at sinabi niya na hihinto sila malapit sa isang lugar na may tubig at sa pagkakataong ito, mas naging maayos ang proseso ng panganganak kaya't sa madaling panahon ay naging ama si Gabo ng 4. Dahil sa pagkakaroon ng anak ng Almiko at Panday, naging sapat na ang kahalagahan nila upang magkaroon ng pangalan at ang Panday ay tinawag na Emory at ang Almiko ay tinawag na Spinal. Nanganak si Emory ng anak ni Gabo na pinangalan ng Anola at habang si Spinal naman ay nagkaroon ng karaniwang sanggol na tao na pinangalan ng Nicola. Kinabukasan ay dumating sila sa huling hintuan nila at ito ang purgatorio at pagdating nila, pinapasuot ni Gabo ng disguise ang prinsesa para hindi siya makilala sa bayan. Pinuri ni Mike ang itsura ng prinsesa sa pag-disguise pero hindi maintindihan ni Dami kung bakit kailangan pa ng disguise. Ipinaliwanag ni Gabo na malapit na sila sa Royal Capital kaya magdudulot ito ng kaguluhan kung may makakakilala sa kanya. Para sa ngayon ay nais ni Gabo na magpahinga ang mga bagong ina habang ang iba ay pupunta sa Adventurers Guild para magtipon ng impormasyon at kasama rin ang 3 lords. Sa Adventurers Guild, natutuwa si Redhead na may libreng training area kaya gusto niyang subukan ito. Nagkataon naman na may ilang adventurers na humanga sa lakas ni Gabo kaya hinamon siya para sa isang practice match at di tumutol dito si Gabo, pero alam niyang madali niyang matatalo ang mga adventurers kaya't hindi siya masisiyahan dito. Sa halip ay iminungkahi niya na labanan na lamang ng mga adventurers ang 3 lords at kung sino man ang mananalo, makakatanggap ng 5 silver plates at ito'y naging interesado para sa mga adventurers kaya't napilitang ipagtanggol ng 3 lords ang kanilang sarili laban sa mga challenger. Si Dami ay nag-e-enjoy sa panunood pero piniling hindi lumaban dahil baka masaktan niya ang lahat. Sa simula ng laban ay napagtanto ng mga adventurers na wala silang pag-asa laban sa mga lords dahil sa kanilang lakas, kaya't ginamit ni Gabo ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili bilang pinuno ng Perebellum at ipahayag na sila'y isang grupo ng mga mercenary na may pinakamalalakas na mandirigma. Matapos magbigay ng kanyang business cards, pumunta si Gabo at iba pa sa merkado upang mag-stock ng supplies. Doon ay nakakita si Gabo ng isang bagay na kawili-wili, isang kamera at dahil ito'y bagay na mayroon sila sa kanyang orihinal na mundo, agad niya itong binili. Pagbalik nila sa inn, abala si Gabo sa pagkuha ng litrato ng kanyang mga anak at ng gabing iyon, nag-iisip si Gabo tungkol sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay patungong Oswell na aabutin ng ilang araw, nag-alala siya sa maaaring mangyari pagdating nila doon. Napagtanto rin niya na dahil sa sitwasyon ng mga sanggol, hindi siya nakapag-usap sa iba kaya't nagpasya siyang makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon. Una ay kinontak ni Gabo ang grupo ni Blood upang malaman kung kamusta na sila. Sinabi ni Blood na maayos ang lahat, pero si Spell ay walang tigil sa pagbili ng mga libro at hindi matatandaan ni Gabo na binigyan sila ng ganitong kalaking budget para sa mga pagbili. Pero sinabi ni Spell na hindi siya dapat mag-alala dahil natuklasan niya ang isang glitch na nagdudulot ng walang katapusang pera. Ginagamit niya ang mga elf na kasama nila bilang bitag at kapag dumating ang mga bandido upang makidnap sila, ninanakawan niya ang mga bandido at ginagawa ulit ang buong plano at di talaga makapagtalo si Gabo sa mga estratehiya ni Spell kaya sinabi niya na huwag lang magdulot ng labis na atensyon sa sarili. Sunod ay kinontak ni Gabo ang grupo ni Dian at nagulat si Dian na matagal na siyang nangongolekta ng mga impormasyon. Natutuwa si Gabo na marinig na masipag si Dian, pero sinabi rin niya na maaari siyang magpahinga paminsan-minsan. Pagkatapos ay kinontak niya ang grupong 4,
pero wala silang malinaw na leader kaya nagkakaroon sila ng maraming away sa pagpili ng susunod nilang gagawin. Upang ayusin ito ay ginawa niyang leader si Herin ng random at binati siya ng swerte sa kanyang bagong tungkulin. Ang natitirang grupo na kailangan pang i-check ni Obra ay ang grupo ni Aki, pero nang subukan niyang gamitin ang kanyang hikaw para makakita ng imahe, nakita niya ang sarili niyang hinihiwa sa kalahati. Hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol dito kaso dahil sa pagkabigla, nagpasya siyang magdetour upang bisitahin si Aichi at ang kanyang grupo at sinabi niya sa prinsesa ang tungkol sa detour at kahit na magdadagdag ito ng 2 araw sa kanilang misyon, ayos lang ito sa prinsesa dahil maaga pa rin sila sa schedule. Pinapasalamat ni Gabo ang prinsesa sa kanyang pangunawa at lahat ay sumang-ayon na magtungo sa Maze City ng Diyos, habang nasa daan ay nag-e-enjoy si Gabo kasama ang kanyang mga sanggol. Samantala si Dami ay nakatitig sa isang lumang kwintas na hawak pa rin niya. Nang sumama sa kanya si Gabo sa harapan ay nakilala niya ito bilang kwintas na ibinigay niya kay Dami noong siya ay isang kalbong goblin pa. 4 na buwan pa lamang ang nakakalipas pero parang nostalgic na ito para kay Dami dahil sa dami ng nangyari. Patuloy na nag-evolve at lumalakas si Gabo habang siya ay nananatiling damper lamang. At bukod dito ay kasama na siya ni Gabo mula noong araw na ika-4 kaso hindi pa rin siya nabubuntis sa kabila ng lahat ng pagsusumikap. Sinabi ni Gabo na kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya makakalimutan si Dami at kahit magkaroon man o hindi ng anak ay hindi magbabago ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Kinabukasan ay dumating si Gabo sa Maze City ng Diyos at marahil ay nasa loob ng dungeon si Aki. Pumunta si Gabo doon upang tingnan at pagdating niya sa pasukan, nakita niya ang 2 adventurers na tumatakbo sa takot at sinabi nila kay Gabo na huwag siyang pumasok dahil may isang hindi matatalo na minotaur sa loob. Pumunta si Gabo sa alkalde ng lungsod upang sabihin na maaaring ang minotaur na tinutukoy ng lahat ay ang kanyang kaibigan. Sinabi ng alkalde na nagpadala na sila ng grupo ng mga adventurers upang talunin ang minotaur dahil nagdudulot ito ng maraming problema. Bumalik sila sa pasukan upang suriin ito at habang naruroon sila ay narinig nila ang isang bagay na papalapit at lumitaw sina Aichi at Earth na malaki na. Ibinaba ni Earth ang isa sa mga adventurers na ipinadala upang talunin sila, pero tiniyak niya sa lahat na buhay pa ang tao at bagamat nawalan lang ng malay. Tinanong ni Gabo kung ano ang nangyari na nagdulot ng pagpatay sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Aichi na nasa pinakalalim sila ng dungeon kung saan inatake sila ng isang bihirang halimaw na tinatawag na The Mind Mirror. Ang halimaw na ito ay kayang kunin ang anyo ng pinakamalakas na nilalang na iniisip ng kanyang kalaban, kaya kinuha nito ang anyo ni Gabo. Malapit nang matalo si Aichi, pero sa bingit ng kamatayan ay nag-evolve siya sa isang minotaur at nagamit ang kanyang kapangyarihan upang manalo. Ang nakita ni Gabo ay ang sandali kung kailan natalo ni Aichi ang mimic at ibig sabihin, naiwasan sana ito kung tumawag lamang ulit si Gabo. Si Aichi ngayon ay isang bagong species ng minotaur at si Earthy ay isang ganap na Earth Lord, kaya natutuwa si Gabo na ang kanyang mga alalahanin ay walang katuturan at dahil naroon na rin sila sa bayan ay plano niyang magpalipas ng gabi dito, pero bago iyon ay hinamon siya ni Aichi sa isang sparring match. Inasahan na ni Gabo na hihilingin ni Aichi ito, kaya naghukay sila ng malaking butas at inihanda ang entablado para sa laban. Gumugol ng hindi mabilang na oras si Aichi sa pagpatay ng mga malalakas na halimaw sa dungeon, lahat para sa layuning talunin si Gabo at maging pantay sa kanya bilang tunay na kaibigan. Naantig si Gabo sa sinseridad ni Aichi kaya naghanda siya para sa isang all-out na laban. Nag-charge sila sa isa't isa at napaatras si Gabo sa unang strike ni Aichi at ang palakol na hawak ni Aichi ay napakabigat at matibay na walang sino man ang kayang buhatin ito maliban kay Aichi. Pero na-distract si Gabo at nasorpresa nang subukan siyang hatawin ni Aichi ng kanyang palakol, nagawa niyang mapigilan ito pero may kasamang pagsabog ng apoy na hindi niya naiwasan kaya't nasunog siya. Kaya ni Aichi na gamitin ang parehong apoy at kidlat ngayon dahil sa kanyang evolution. Habang kaya ni Gabo na baliwalain ang kidlat dahil may resistance siya rito, kailangan pa rin niyang mag-ingat sa apoy dahil wala siyang resistance laban dito at sa usaping firepower, mas malakas marahil si Aichi kay Gabo ngayon at hindi pinapahinga ni Aichi si Gabo sa patuloy na pag-atake. Nagsisimula nang mag-enjoy si Gabo kaya habang nakikipaglaban kay Aichi, ginamit niya ang kanyang mga elemento upang mag-set up ng sneak attack kay Aichi. Ngunit nabigo ito dahil nagawa ni Aichi na lumingon at kontrahin ito. Sinurpresa ni Aichi si Gabo sa paggamit ng kanyang bagong kakayahan na Phantom Bull,
Napahamak si Gabo kaya't napilitan siyang gamitin ang isa sa kanyang mga bagong transcendent abilities. Ito'y malaki ang pinalakas sa lahat ng kapangyarihan ni Gabo kaya't nagawa niyang itapon si Aichi at paulanan ng maraming atake ng sibat. Nahihirapan si Aichi na makasabay sa mga thrust ni Gabo kaya't nag-all out siya, sumiklab sa apoy upang kontrahin ang pader ng apoy na humadlang kay Gabo at sa kanyang sorpresa. Lumitaw si Aichi sa itaas niya at sinubukan niyang kontrahin gamit ang isang barrage ng bato dahil hindi dapat makakaiwas si Aichi habang nasa ere siya. Pero nagawa ni Aichi na harangin ang lahat ng ito gamit ang kanyang kalasag habang pababa siya sa lupa na parang meteor. Ang ilang bato ni Gabo ay tumama kay Aichi kaso lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na tiyakin na tatama ang kanyang meteor attack. Gayunpaman ay hindi niya inaasahan na maaaring madamay ang mga nanunood sa kanyang Blaze of Glory, kabilang na ang mga anak ni Gabo at matapos mag-settle down ang pagsabog, napagtanto ni Aichi ang kanyang pagkakamali. Pinamumunuan ni Gabo ang daloy ng hangin upang matiyak na ang apoy ay nanatili sa loob ng arena, pero habang kayang mag-regenerate ni Gabo mula sa halos anumang pinsala, ang maliit na pagsabog ni Aichi ay naglagay sa panganib ng mga regular na tao na nanunood kasama na ang mga anak ni Gabo. Kaya't hindi niya ito pinalampas at ginamit niya ang kanyang Black Demon abilities upang i-freeze si Aichi sa lugar. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang Giant Hammer Fist upang mapakalma si Aichi at tiyakin na hindi na niya ulitin ang ganoong kamalian at habang sinusuntok niya si Aichi, naalala niya ang unang beses na tinuruan niya ito ng leksyon kaya't hindi na siya nagalit. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.